ikaw na daughter-in-law, ikaw yung susunod, kumbaga ikaw yung magkakaroon ng crown. Ano yung crown na yun? Yung Good afternoon, everyone. So, it's February 13, Friday. So, Juma Mubarak sa ating mga kapatiran sa Islam. Have a happy and blessed Friday, everyone. So, tomorrow is 14. So, 14 tomorrow, Sabado. So, sa 15, 16, 17, 18, hanggang aabot pa yan ng 22 ang holiday. So, wala na. Holiday na talaga sa Korea. It's a Lunar New Year. Happy holidays sa lahat ng mga nakatira dito sa South Korea. So, pahinga muna ako. Pahinga for the meantime kasi tapos na yung ginagawa ko, tapos namili pa si Daddy Abdullah ng mga refrigerator at saka washing machines. So, pahinga muna tayo, chika-chika muna tayo for update. So, dahil sobrang busy natin, update na lang talaga ang magagawa natin. So, sayang naman, habang nagpapahinga ako, alam mo na, pag talagang vlogger, sayang din yung oras, di ba? Oh, see? Multitaskingan. So, Lunar New Year. So, meron akong i-share sa mga ganyan na pag New Year or Chuseok, basta malaking event dito sa Korea. Busy din ang mga ang mga daughter-in-laws. So, yung mga daughter-in-laws na, pero ngayon marami nang hindi sumusunod sa nila, sa culture, sa tradisyon, ganon. Pero hindi talaga mawawala kasi ang Korea talaga, kumbaga inaano nila kumbaga tinitreasure talaga nila yung kumbaga kung ano yung talagang nakaugalian nila. So pag daughter-in-law ka tapos ang asawa mo ay panganay na anak, so ibig sabihin ikaw na daughter-in-law, ikaw yung susunod, kumbaga ikaw yung magkakaroon ng crown. Ano yung crown na yon? Yung kumbaga responsibilities. Kasi yung asawa mo panganay, so ikaw na din yung kayong dalawa ng asawa mo, kayo yung kumbaga mag-continuous pa, kunyari mawala na yung mga parents. So yung panganay na anak at daughter-in-law, sila yung magpatuloy kung ano yung mga ginagawa, kung ano yung mga ginagampanan ng parents nila habang buhay pa, yung daughter-in-law ang magtutuloy. So pinakamabigat na yung responsibilities, lalo na pag Buddhist yung napangasawa mo, susunod talaga yan sila sa tradition. Like mag-o-offer. So kagaya nito ngayon na mag New Year. So from linis sa bahay, general cleaning, mamalengke, mag-iisip, magpaplano kung anong lulutuin, anong mga putahin na i-offer nila during ng New Year. Lahat, hindi lang yan kasi we're talking about New Year, so dito muna tayo. So yun, kung ilang araw ba kung sino-sino yung inimit nila, like families, tapos families, cousins, ganun. So kumbaga, yung daughter-in-law lahat ang magpiprepare niyan. Ang daughter-in-law lahat ang mag-iisip niyan. Kasi ikaw nga ang susunod sa mother-in-law mo, ikaw ang susunod sa yapak. So ang tawag noon dito, kumbaga, sa'yo ma-turn over yung crown, ganun. Pero yung crown na yun, napakabigat nun. So, yung mga ibang foreigner na nag-aasawa ng mga Koreano, yung iba naman, marami din akong kakilala na nag-success sila dahil talagang ang pinunta nila dito ay yung mag-build sila ng ideal family, ganun. So, nagagampanan nila yun, pero hindi napakadali, napakahirap. Pero nag-success naman sila. Yung iba, maraming nag-fail kasi yung iba, meron kasing hindi talaga natin maano yan meron din pumunta dito na nag-aasawa ng mga Koreano na kumbaga slight lang yung intention nila. Yung kumbaga hindi talaga family ang punta, yung ganon. Ewan kung naintindihan niyo ako. Yung bang dahil sa sobrang kahirapan natin sa Pilipinas, so pumupunta dito para mag-asawa ng Koreano, tapos syempre panghanap buhay para masuportahan yung parang maraming iniisip sa doon sa naiwan na extended family doon sa Philippines. So pagdating dito sa Korea, ang bigat ng mga responsibilities dito pag nag-asawa ka kasi Chinese sila. Chinese culture sila. So, hindi uso dito hindi uso sa mga Koreano talaga ang extended family. So, may magsasabi, ay, ang asawa ko, okay naman, wala namang problema sa kanya. Of course, walang magiging problema kasi, syempre kung Pilipina tayo, ini-encourage natin yung asawa natin na susunod din sa kung ano yung meron tayong culture, kung kailangan nating magpadala sa Pilipinas, mag-support sa Pinas, so kailangan natin ganun. So, kailangan yung asawa natin, mafo-force din natin minsan. Yung iba naman talagang magkukusa, may ganun. Pero in general, hindi talaga uso ang extended family. So, kaya yun ang mahirap. Kaya yung iba hindi nagso-survive, hindi sila nakasurvive sa situation na pagka nag-asawa ng Koreano, talagang napakalaking responsibility. O kahit hindi lang naman sa Korean, kahit sa ang bansa yun, talaga yung iba na talaga pag nag-asawa tayo. Kaya yun.
So actually ako rin marami akong natutunan dahil sa tagal ko na dito. So next time share natin. Ang dami pala nating share no. Dapat noon ko pa 'to ginawa na nag-share instead na mag daily vlog ako. Pero anyway, okay lang naman yun kasi para update din sa aking ano. Syempre vlogger nga tayo eh. So yun so during sa Lunar New Year or Chuseok ganon. So yung mga daughter-in-laws talaga pagod na pagod yan kasi hindi pa nga nag-umpisa yung ano, nagpe-prepare na. Tapos pag yung time na during na Lunar New Year na talaga, grabe ang busy niya kasi ang mga family pumupunta kung saan, may tinatawag silang kumbaga big family house. So doon sila pumupunta, kumbaga doon sila mag-gather. Tapos ang mga lalaki, ano lang talaga yan, parang king lang talaga sila kasi nung unang panahon, yung mga Koreano, ang Koreano, ang mga lalaki, king talaga yan sila. So nung una, ang history nila is like ang nasa mesa dapat kumakain lalaki tapos sa sahig yung mga babae. Ganun. Yun ang ano nila talaga. Sinaunang panahon style ba. So kaya pagka ang mga lalaki sa New Year, nakaupo lang yan. Nakaupo, pintuhan, tapos siniserva ng mga babae. Tapos meron pang hindi naman ito, totoo naman ito kasi syempre dito ako nakatira. Yung mga kapatid na mga dalaga ng halimbawa ng mga sister-in-law ba ng daughter-in-law. Din yung kumbaga mga dalaga, mga teenager dalaga, hindi tutulong yan sa mga gawaing bahay. Hindi tutulong yan sa pagsiserve, hindi maghugas ng plato yan. So, ikaw na daughter-in-law ka, ikaw mag-serve, ikaw busy ka talaga. So, siguro yung iba na sa 2 days, 3 days, yung pinaka-busy nila, pinaka-hectic yung schedule nila. Tsaka hindi lang hectic, physically maano ka sa kadalasan mga naririnig ko, mga kaibigan ko, pagkatapos ng big celebration na yan, sila yung nagkakasakit, nagka-colds kasi nga 'di ba, over fatigue, masakit ang katawan kasi sobrang banat-banat sila sa trabaho kaya yun. So at saka ang maganda, 'di ba sabi ko dati before sa yung vlog ko lately lang, yung mga bata makakatanggap ng mga regalo, mga gift as cash. So yung mga bata pala dito sa Korea, pinaka-welcome sa kanila pag nagkaanak ng lalaki kasi king nga. So ang bata dito, infant pa lang, like kasi nagse-celebrate sila ng 100 days. So pag pinanganak mo yung anak mo tapos pag aabot ng 100 days, yung celebration yan parang king ba, tinuturing nilang king. Magsusuot sila ng hanbok, ganun. Marami na magbibigay ng gift niyan, may cash, gold, ganun ang mga binibigay. So yung bata dito na kapag 100 days na or before celebrating 100 days, meron na kaagad silang account, may pera na sila sa bangko kasi lahat ng mga gift na binibigay sa kanila, sinisave yan ng mga parents. Yun ang style talaga ng Korea. Halos lahat ng mga bata may ganyan. Ewan ko lang sa iba pero ang pagkakaalam ko meron talagang ganun. So ang mga bata dito may ipon na kaagad kahit 100 days pa lang 100 days pa lang after silang pinanganak. So pag may like for example mga kaibigan na pupunta sa bahay mo, so magbibigay ng cash kasi parang sign of respect, dahil or natutuwa sila, happy sila kaya binibigyan ng mga bata ng gift. Pera talaga yun, halaging cash yun. So, pagka naman, naipon na naman yan, lagay na naman ng parents doon sa account ng bata. Kaya ang mga bata dito, halos lahat may pera ang mga bata. Siguro kung may bata dito na walang account, hindi ko lang alam kung anong ginawa ng parents, pero ganun ang style nila dito. So, ang mga bata dito, mas mapera pa kaysa mami. Kasi ang mami gastos ng gastos Pero yung mga bata, kung sino binibigyan sila ng mga regalo, nilalagay talaga yan sa account nila. May bangko sila, may saving account, deposit. Tapos, ang anak ko, i-share ko lang sa kay MJ, hanggat nung nag-kinder siya, yung toddler, nag-prep, kinder, ganon. So, yung kindergarten na yun, ginawan nila sila yung passbook ba. So, yung halimbawa, nagbibigay ako inaano nila yung parents na magbibigay ng allowance, yung parang baon. Ako naman noon, once a week lang ako magbigay, pero Monday to Friday at ganon. Tapos isang beses lang ako magbigay. Tapos ang ilang percent ba yun, dinideposit nila, mga teacher, dinideposit nila sa bangko. So, meron na naman silang perang ipon. Hanggat nag-elementary sila, hanggat palaki sila ng palaki, may pera talaga ang mga bata dito sa Korea. So, isa yan sa mga nagustuhan ko. Bakit? Ang mga Korean, hindi sila kumbaga, ubos biyaya. Sorry sa word, pero tayo kasi mga Pilipino, ang atin kasi sabihin natin na, okay lang yan kasi at least happy yung family ko, happy na din ako. Okay naman yun. Pero after that, kung happy ang family mo, happy tayo, ang family natin happy tayo kasi nakabigay tayo sa kanila. Pagkatapos wala na tayo, so anong mangyayari ganun? So hindi ganyan ang mga Korean. So kailangan ang mga Korean save first talaga yan sila. Tapos kung ano lang yung mga needs, yun lang talaga ang binibili. So kahit sabihin mo na, tsunon lang naman yan, 1,000, what is 1,000 won? What is 10,000 won? Mga ganon. Pero mga Korean, hindi ganon ang mga ugali ng mga Korean. Yan ang isa sa nagustuhan ko sa kanila. At ako na-adapt ko yan noon kasi syempre pag hirap din kami. So, pero pag kumain, ang daming nasasayang na yung kanin. Pero nung dumating ako dito sa Korea, pag inoobserbahan ko sila,
habang kumakain ng mga Korean, hindi nila sinasayang ang mga pagkain nila. Walang makikitang kahit isang butil na rice. So na-realize ko kasi nag-aatin-atin ako ng mga lecture noon. Na-realize ko kasi dati napakahirap ang bansang Korea. Mas mahirap pa sa Philippines. Mayaman tayo, mayaman ang Philippines eh. Pero ang Korea napakahirap nila kaya ganun sila ganun nila tinitreasure lahat ng mga blessings na na dumarating sa kanila, hindi nila sinasayang. Kaya yun, marami akong natutunan talaga sa Korea. Kaya hindi naman na mga Koreano, mga kuripot, actually hindi. Sila, mga wise buyer sila. Kasi pagka halimbawa, bumibili sila ng damit, bibili lang sila ng isa, dalawa, ganun. Pero yung isang damit nila, dapat branded yun, na napakamahal na damit yun. Yun, aabutin ng 15 years, 20 years, mga ganun, bago pa ganyan. Hindi sila bumibili ng yung mga kakilala kong din, nag-o-observe din ako, hindi bumibili ng mga mumurahin. Na ay, okay lang ito kasi, ako kasi in my case, mas gusto ko yung mura kasi di ba cheaper, at least nakatipid. Sa akin lang nakatipid ako, pero pag sila ang nagsasabi, hindi ka raw makatipid. Pag bumili ka ng mura, madaling masira, bili ka na naman pagkatapos, sira na naman, tapos bili ka na naman. Where kung bilhin mo yung talagang expensive one, tapos, tawag nito, matagal mong gagamitin yan. So, hindi ka lugi. Yung mga ganun na mindset na At saka isa pa ang gusto ko dito sa Korea, education is best dito sa Korea. So, wala kang makikitang mga bata, during class time na pasukan, wala kang makikitang bata talaga na nasa lansangan, nasa bahay, lahat nasa school yan. Kasi pag hindi mo pinadala sa school during the time, ikaw na parents, ikaw ang mag-penalty. Pero meron namang case-to-case basis na, meron namang pasukan time, tapos nasa bahay lang, so ngayon may ibang reason yan. So, ganun. Pero in general, talagang kailangan mag-aral ang mga bata dito. Bakit? Inaano nila na mag-aral ang mga bata kasi pagkatapos ng mag-aral ang mga bata, kumbaga, tinitrain nila na pagkatapos mag-aral dapat magtayo ka ng negosyo. Ganon kadalasan. Iba naman sa atin sa Philippines. Kasi, mag-aral ka kasi para pagkatapos mo magkaroon ka ng magandang trabaho. So, nakita nyo kung ano yung kaibahan. So, dito sa Korea, kumbaga, mag-aral ka ng mabuti kasi pagkatapos mo magtayo ka ng negosyo ng sarili mo. Sa Philippines naman, mag-aral ka para magandang trabaho ang mahanap mo pag natapos ka. So, yun lang muna ang i-share ko kasi baka mapahaba na naman ito. So, next time, magchika-chika tayo uli kasi another chika na naman, another chika for the next video. So, yun lang ang share ko kasi naisip ko pag nagtatrabaho ako, pwede ko pala i-share ng ganon. So, sana, pero itong mga sinishare ko, talagang ito yung nakikita ko at na-accept ko na. Kumbaga, na-embrace ko na yung culture and tradition while living in Korea. So, kumbaga, talaga yan, hindi lang naman na observe ko, hindi lang naman na dahil nandito ako, siyempre, nag-aaral din tayo. Kasi ako noon, lagi akong aral-aral. Every weekend, maatin ako ng training kasi gusto ko ng mga ganyan nga. Kaya, tapos, ganyan pala. Tapos, ang dami kong na-meet na yung mga leaders, sa mga community, mga ganon. So, yun. Kaya, marami akong natutunan dito sa Korea at talagang naisa puso ko na at na-apply ko talaga sa aking sarili. So, yun lang. Thank you for watching and hope to see you around. Keep safe, everyone. Bye! God bless!